Kasabay ng pangangalampag ng taong bayan na panagutin ng mga may responsibilidad sa kinurakot ng flood control project sa bansa, isinagawa ang isang forum ng UP National Engineering Center. Yan ay para pag-usapan ng mga solusyon. Isa na rito ang nature-based solution tulad ng mangrove o bakawan. Role model dito ang bayan ng Prieto Diaz sa Sorsogon na naging sandigan ang mangrove o mga bakawan laban sa anumang unos at pagbaha. Paano nga ba ito makatutulong sa ating kinabukasan? Alamin sa Balitang A to Z ni Stanley Gahete. While we clamor for transparency and accountability, it is equally important that flooding, because it's a real threat to Philippine communities, whether urban or in the rural setting, it still has to be addressed, no? Hindi na nga matapos-tapos ang issue ng korupsyon sa flood control projects, hindi rin natatapos ang epekto ng climate change na patuloy na nagpapabaha sa maraming komunidad. Kaya naman suhestyon ng mga eksperto, hanggat may oras pa, pag-isipan na ang mga solusyon. Sa ginanap na forum ng Geohazards International, katuwang ang UP National Engineering Center ngayong Biyernes, isinusulong ang mga nature-based solutions kontra pagbabaha. They are the solutions that are inspired and supported by nature, which are cost-effective, simultaneously provide environmental, social, and economic benefits, and help build resilience. Layo ng forum na mapag-usapan ang mga angkop na solusyon na sustainable, matipid at mabisang karagdagang paraan sa mga tradisyonal na hakbang sa pagkontrol ng baha. Kabilang narito ang mangrove para sa coastal flooding na may malaking kontribusyon sa pagbabaha kahit na sa mga kabayanan. Ang bayan ng Prieto Diaz sa Sorsogon, isa sa madalas na unang tinatamaan ng bagyo na nakaharap sa karagatang Pasifiko, bakawan o mangrove ang naging sandigan ng komunidad laban sa matinding pagbaha dulot ng unos. Noong dekada 90, halos wala nang makitang bakawan dito dahil sa sobrang pagpuputol ng puno at pag-uuling ng mga tao. Nung araw, ang mangrove rin ng Prieto is parang desyerto na. Parang desyerto. Ay, sa sobrang abuso ng tao, halos na naubos na yung bakawan. Noong 1993, nagkaroon ng programa ang Department of Environment and Natural Resources na Coastal Environment Program noong araw. Nang matapos ang kontrata ng DENR na nagpoprotekta sa mga bakawan, bumuo ng grupo ang mga residente, ang Seamancore Eco Developers Incorporated, para ipagpatuloy ang laban para sa kalikasan. Malaking tulong yung mangrove pagdating sa bagyo, lalong-lalo na sa storm surge, kasi natural barrier siya. Hindi siya katulad ng ang konkreto, maaari pang breakdown. Samantalang yung bakawan, mabali man yung sanga pero hindi basta-basta ng daluyo ng dagat. Sa tulong ng mamamayan, pinatubo at pinalawak ang bakawan sa buong bayan. Maging ang lokal na pamahalaan, aktibo na rin at katuwang ngayon sa pagtatanim. Before po umabot yung tubig dagat dito sa community, parang naano na po siya ni mangroves. At the same time po, yung mga fisher folks po namin, yung mga bangka nila, kasi ngayon sa simula nila tinataas before dumating yung bagyo. Malaking tulong po ang ginagawa ng mangrove kasi po, diyan po kadalasan nangingitlog yung mga isda. Tapos pag madami pong isda, madami din po kami mga nagagawang boneless, danggit po. Mahigit 3 dekada na ang nakalipas, pero nananatiling buhay at luntian ang bakawan ng Prieto Diaz at kinilala pa sa Best Mangrove Award ng National Government dahil sa inisyatibong ito. We will be thankful if this will be replicated to other places, because it is nice that if what we are doing here will be replicated in other. Inspirasyon na sila ng marami sa iba-ibang bahagi ng mundo. Patunay na ang isang buhay na solusyon para mapangalagaan ang mundong ating ginagalawan. Para sa Balitang A to Z, Stanley Gahete, Prieto Diaz, Sorsogon.